Habang ako'y nagtitingin-tingin ng mga balita, nakita ko po na mayroong balita patungkol dito sa missing sabongero. Kung maalala ninyo, simula nung pumutok ang flood control project, parang wala nang balita patungkol sa missing sabongero, di ba? So ngayon nung nakita ko 'to, sabi ko, matindi pala ang panggagapang na ginagawa ngayon. Ito po yung balita, panoorin po. Arestado ang mag-asawang nagtangka umunong manuhol ng mahigit 1 milyong piso sa kaanak ng isang nawawalang sabongero. Kapalit yan ng pag-atras nila ng kaso. Yan ang aking tinutukan. Exclusive! Dinakip ng PNP-CIDG ang mag-asawang ito sa isang area ng Rizal Province. Makaraang tangkang suhulan umano ng 1.5 million pesos ang pamilya ng isang nawawalang sabongero. Nahuli ang mag-asawang suspect sa entrapment operation ng pulisya kung saan nakuha ang perang tinangka umanong isuhol kay Jaja Pilarta, kinakasama ni John Claude Inonog, isa sa mga sabongerong nawawala noong pang taong 2002. Sa kopya ng complaint sheet na nakuha ng GMA Integrated News, sinabi ni Pilarta sa kanyang statement, kapalit daw ng 1.5 million pesos ang kanyang pananahimik. Hindi na pagdalo sa anumang patawag ng korte kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero at ang tuluyan niyang pag-atras sa reklamong inihain niya sa DOJ laban sa negosyanteng si Atong Ang at iba pa. Sus Mariosep, kita niya. Habang busy po ang gobyerno, busy ang mga Pilipino sa pagtutok sa korupsyon na isiniwalat ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eto po at etong si Atong Ang ay busy naman sa panggagapang sa mga nagrereklamo laban sa kanya. Matatandaan po na meron po silang mga subpoena na, meron na pong mga subpoena ang mga suspect sa nangyari na pagkawala ng mga sabongero. Ang alam ko, magkakaroon na rin po yan ng hearing. Diba? Ayan na. Ngayon, talagang ginagapang po sila at nakakaano po yan. Alam nyo, parang nakakadismaya. Kasi nga po, syempre, ang atin pong gobyerno ay todo ang effort, suporta para po maipalabas ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang mga kababayan natin na mga sabongero. Kaya lang kapag may mga ganito pong ginagawa, 'di ba? Tapos kasi nung mga nakaraang panahon, nabalitaan na rin natin 'yan na mayroon pong mga nanunuhol. Kapag po ganyan na mayroong mga nanunuhol, syempre wala nang hustisya ang mangyayari diyan. At parang alam niyo na 'yun na guilty kasi ba't mo susuhulan ang mga nagkakaso sa iyo? Ibig sabihin, guilty ka. Diba kasi di mo naman gagawin niya kung hindi ka guilty. Kaya napansin ko din, bumaba ang ino-offer nila. Kasi nung pong mga panahon na mainit pa po yung issue na yan at hindi pa lumalabas itong si alias Totoy, si Julie Patidongan, nasa 15 hanggang 20 million po ang ino-offer. Ngayon, 1.5 million na lang. Grabe naman yun. Diba? Binawasan pa, binawasan pa yung may nangomission pa. Diba? Kasi ba't ganun ang baba ng offer nila ngayon? Alam ko, nung pong mga unang paglabas ng pumutok ang balita na yan, 15 to 20 million ang ino-offer po dyan. Hindi lang 1.5 million. Baka malaki ang offer, pagpalagay na, baka 10 million offer, tapos 1.5 lang ang binibigay ng ahente. Diba? Baka, may mga nag-aahente. Diba?
Gago talaga yung mga ano, no, mga tao ngayon, ano, kapalit ng pera, ano. Nung nalaman ko na inooperan po nila yung pamilya, eto, 'di ba? Nanggagapang sila. Sinasamantala ang pagkabisi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng gobyerno, ng iba't ibang ahensya na tumututok sa mga kurakot na opisyal, mga kontraktor na nagpayaman, ah, sinasamantala nila. Ang kanilang tinututukan ngayon, yung mga pamilya, susuhulan. Buti na lang hindi sila umubra. Kung gusto po nila, ano yun papel ng recantation po yun na pinail ko po dun sa, sa DOJ, laban po kila Sir Atong Ang. Kung gusto po nila, pirmahan ko yun, tapos manahimik na ako kapalit ng 1.5 million. Sa impormasyong nakuha ng GMA Integrated News, sinampakan ng mga kasong grave coercion at obstruction of justice ang mag-asawang suspect na ayon sa source ay kapwa kamag-anak din ng nawawalang si John Claude Ilonog. So ayoko niyang areglo since day one. Napag-usapan na rin yan noon. Masama yung loob ko noong una, syempre. Anong gusto ba nilang gawin? Gayahin ko yung ginawa nila. Kawawa naman yung kapatid nila, kawawa naman yung anak niya. Hindi na nila mabigyan ng hustisya. Ako na lang yung lumalaban. Inihain din sa piskalya ang mga kuha ng CCTV na ito sa bahay ni Pilarta. Makikita raw dito kung ilang beses na nagpabalik-balik sa bahay ni Pilarta ang mga gustong manuhol sa kanya. Kanina, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa budget hearing ng DOJ sa Kongreso na pinapahirap nito ang paglutas nila sa kaso. Araw-araw po nakakakuha tayo ng human remains sa Taal Lake. Ang DNA lang, hindi pa namin napausad ng gusto. Kasi nga, marami pa ho mga families sa Sabongero na kailangan po natin kunan ng DNA. At marami po kasi dyan ay nagpabayad na at wala na sila. Patuloy namin sinusubok na makunan ng panig ang mga inaresto, pati na ang kampo ni Atong Ang. Para sa GMA Integrated News. Nako, grabe yun, no? Biruin mo, 1.5 million kapalit ng pag-atras mo sa kaso kay Atong Ang. 'Di ba? Hindi makatarungan yun. Walang kapalit na pera ang buhay ng mga nawala, 'di ba? Kaya po buti na lang matibay ang paninindigan nitong asawa ni Inonog, itong si Pilarta, na hindi po makipag-areglo. 'Di ba? Parang doon sa pahayag nitong Pilarta, asawa ni Inonog, parang kapatid pa yung nanunuhol. Siguro baka binibigyan sila ng 15 to 20 million tapos 1.5 ibibigay lang doon sa kapatid, sa asawa. 'Di ba? 1.5 lang ibibigay doon sa asawa. Ano maganda, 'di ba? Hindi nasisilaw sa pera yung ating mga kababayan at hinahanap po talaga ang hustisya na nararapat sa kanyang mahal sa buhay. Parang sinasamantala nga po talaga ang pagkabisi ng ating gobyerno sa flood control. Ginagapang na nila siguro isa-isa itong mga pamilya po ng mga nawawalang sabongero, 'di ba? Pwedeng ganun ang ginagawa nila. Iniisa-isa, inooperan, para hindi na nga naman matuloy ang mga kaso dito kay Atong Ang o kung hindi man ay mabawasan. 'Di ba? Sana magbigay ng pahayag diyan si Atong Ang. Kasi alam nyo, yung mga pamilya naman na yun, hindi naman yun gagalaw. Kung hindi totoo, 'di ba? Kung wala talagang nakalatag na pera. Parang ang dating parang yung sa balita sa pahayag ng Pilarta parang kamag-anak din nung Inonog nung nawawalang sabongero. Grabe, no? Kapalit ng pera, di bali ng kumbaga maano ka diyan sa parang kapalit ng buhay, pera ang pagaganahin. Tanggapin man nila yung suhol na pera, kung gagamitin mo sa negosyo, malas pa rin, Lord, sabi ni Mintik.
Kuya Odi Lennon, ganyan talaga mangyayari dyan. May gagapang para maareglo ang mga nagre-reklamo. Opo. Ate Elizabeth, ganun talaga strike while the iron is hot. Ika nga. Diba? Ate Virgie, tumawad pa baba. Hindi, baka eto naisip ko nung napakinggan natin na kapamilya din pala nung Inonog, yung nagbibigay ng 1.5 million. Baka offer sa kanila 20 million. Tapos dun sa naiwang asawa, at doon sa anak, ang ibibigay lang 1.5 million. Pero malaki siguro offer sa kanila, baka 15 to 20 million din yun. Parang nagsubasta lang, sabi ni Mintik. Ate Virgie, dyan pa lang guilty na si Double A. Diba, Mintik, mga tanga, magkaroon ka talaga kaso dyan. Bawal yan panuno, lalo buhay na wala no. Ayan, pera na naman pinapalakad. Diba? Kaya, nako, ewan natin kung sanahantong talaga itong issue ng mga sabongero kasi nung pong nakaraan, ito po talaga yung mainit na pinag-uusapan. Pero nung nagsoon na ang ating Pangulo at inilabas niya itong issue ng flood control, kurakot ng mga politiko, di ba, nawala po sa limelight itong usapin ng mga sabongero. Kung 10 milyon ibinigay nila yung nanuhol, may kickback, malaki pa kinita. Totoo yun ang sinasabi ko. Baka ang areglo, 20 million, tas 1.5 lang ibibigay dun sa asawa. Grabe, no? So, tignan natin kung ano po mga susunod na na issue dito, mga update dito po sa kaso ng mga nawawalang sabongero.